Tatandaan nyo, ang pinakamasamang tao sa buong mundo ay mga relihiyoso na tao. Ang mga religious kasi na tao, yung overly religious talaga na OA, sila yung mga tipong tao na gagamitin ang quotes ng Diyos na nasa Biblia para kontrolin ka, i-gaslight ka, at husgahan ka. Yung tipong kapag meron silang ginawang kasuklam-suklam na kasalanan, tulad ng mga pastor, pare or religious keme, lalong-lalo na kapag ng SA sila, tapos syempre nagreklamo ka or plano mo silang idemanda, gagamitan kanila ng salita ng Diyos. Tignan nyo na lang yung kay Jeffrey Epstein. Meron mga religious shit na involved dun, diba? Best combo yan eh. Religious tapos narcissist. Tapos pag nakagawa ng mali, isisisi kay Satanas o kay Lucifer. Nananahimik si Satanas, nadamay pa. Also, meron lang akong mensahe. Hinding-hindi ko pagpapalit ang anak ko para sa lalaking relihiyoso. Maidagdag ko lang ha. Marami kasing relihiyoso na patuloy gumagawa ng kasalanan. So, ganun sila. Hihingi lang sila ng patawad sa Diyos. Tas carry na sila. Uulitin lang nila yung kasalanan nila. Pagpapatuloy lang nila. Kung yung Diyos nga mapagpatawad ako, tao pa kaya? Ina mo? Sa nagsasabi na ang religious na tao daw ay masasamang tao, let me remind you this, girl. Hindi po masamang tao ang mga religious na tao. Sa Catholic Church, ang mga religious na tao ay naging saint. Hindi ka pwedeng maging banal kung hindi ka religious. Ang pagiging religious ay pagpapakita ng masidhing pagmamahal ng isang tao sa relihiyon na kanyang kinaaaniban. Paano mo mamahalin ang iyong relihiyon kung hindi ka religious? And for me, there's no such thing as masamang tao. Walang ginawa ang Diyos na masama. Hanggat ang isang tao ay nagmamahal, hindi siya matatawag na masama. Ang mga kriminal, ang mga pumapatay ng tao, ang mga nakikipagdigmaan, ang mga ganid sa pera, yan ay may pagmamahal pa rin natitira sa kanilang mga kalooban. Katulad ng pagmamahal nila sa kanilang mga magulang, pagmamahal nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa kanilang mga kaibigan. Huwag tayong magsasabi na ang mga religious ay masasamang tao dahil wala naman pong nakakaalam kung ang isang tao ba ay masama o mabuti. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng sitwasyon pagdating sa pagtingin sa isang individual. Ang Diyos ang lumikha ng tao at ang Diyos lang din ang nakakaalam kung ikaw ba ay masama o mabuti. Now, may mga religious talaga na hindi magaganda ang ugali. Yan ay dahil sa kung paano sila lumaki sa kapaligiran na kanilang ginagalawan, kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang, o kung paano sila trinato rin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mga hindi magagandang pag-uugali ng isang tao, yan ay may dahilan kung bakit sila naging ganon. At ang tangi na lamang nating pwedeng maintindihan dito ay unawain natin sila kahit hindi natin sila maunawaan. Ikaw, nagsabi ka na ang mga religious na tao ay masasama. Sa sarili mo, sa tingin mo, mabuting tao ka ba? Pagdating sa panghuhusga mo, sa kalagayan ng isang relihiyosong tao, hindi. Ang panghuhusga mo at gawin mong general na ang mga religious people ay masasama, yan ay pagpapakita ng pangit na ugali. Once again, hindi po porket religious ka ay masama kang tao. May mga tao lang talaga na hindi magaganda ang pag-uugali. Ang sabi mo, gumagamit pa sila ng Bible quotes, masasama naman ang ugali. Sa tingin ko, mas okay na yon kesa sa masama na nga ang ugali mo tapos minumura mo pa yung kausap mo. Ang pagbibigay ng Bible quotes, whether na ikaw ay mabuting tao o masama, yan ay nagbibigay tulong at nagbibigay inspirasyon sa mga taong makakabasa nun.
Hindi naman tinitignan kung anong pagkatao meron ang nagsasalita pagdating sa mga quotes na nasa Bible. Yan ay ipinapakita kung gaano kabuti ang Diyos na meron tayo. And to tell you honestly, ang taong walang pag-ibig, maaari kong sabihin sila'y masasama. Ang tao na walang kinikilalang Diyos at hindi nagmamahal sa Diyos, yan ay pwede kong i-consider na masasama. Dahil si Satanas, naging masama dahil wala siyang pag-ibig sa poong may kapal. Ngayon, nagsabi ka, religious ka, pero paulit-ulit kang nagkakasala. Normal yon sa isang tao. Dahil kung ang isang tao ay hindi nagkakasala, tayong lahat ay magiging si Kristo na. Kung ang isang tao ay hindi nagkakasala, tayo ay magiging perpekto. No? Hindi na tayo pwedeng magkamali. Ang pagkakasala ng isang tao, kung ito man ay paulit-ulit na ginagawa, ito ay produkto ng ating mga kahinaan bilang isang taong nilikha. Hindi tayo pwedeng magpaka-perpekto na dahil nagsisimba ka o nang dahil na nagbabasa ka ng Bible, you have to be perfect. No. Kaya nga po meron kaming kumpisal. Ang kumpisal ay walang limitasyon basta't ikaw ay nagko-commit ng mortal sin. Kung ito man ay magawa mo ulit ang pagkakamaling ito, hindi po yan sinasaway ng simbahan na wag niyang ikumpisal ulit. Dahil kaming mga Katoliko ay tinatanggap namin na maaari kaming magkamali ng paulit-ulit dahil kami ay mga mahihina lamang. Wala ni isa sa aming mga kaanib ng simbahan na kami ay isinilang na banal, na kami ay mga banal dahil kami ay mga nasa simbahan, o kami ay mga perpekto at hindi nagkakasala dahil kami ay mga kinikilalang defensor ng Catholic Church. Hindi po kami ganon. Tinatanggap namin na kami ay tao at mahina, at kami ay humihingi ng tawad sa Diyos at sa mga taong nakakasamaan namin ng loob pag kami ay nagkakasala. Kasi po kami po ay normal na tao. Kaya kung sa pakiramdam mo hindi ka po nagkakasala, praise the Lord, ikaw na talaga. Nagbigay ka din ng pagpapahayag na ang sabi mo nananahimik si Satanas sa impyerno, pero bakit siya ang sinisisi kapag ang isang tao ay nasasadlak sa kasalanan? Tatandaan po natin na si Satanas ay hindi nananahimik at siya ay patuloy na kumikilos sa isip ng mga tao dito sa daigdig para kunin ang kanilang mga puso at isip at putulin ang ugnayan nila sa Diyos. Hindi po tumitigil at hindi po nananahimik si Satanas na puksain ang mga taong nagpapakabuti. Kung nananahimik si Satanas, bakit may gera sa Iran at Amerika? Kung nananahimik si Satanas, bakit may mga terorista? Kung nananahimik si Satanas, bakit may mga kabet? Bakit may mga taong nalulunod sa kasalanan? Dahil yan kay Satanas. Pero may mga tao kasing mahihina. May mga tao naman na wala silang choice kundi pasukin ang kasalanan na yon dahil meron silang mga pamilya na pinoprotektahan o maaaring sinusuportahan. Hindi naman porket ang isang tao ay nagkakasala, ito ay kanilang kagustuhan. May mga pagkakasala na napipilitan silang gawin para maibigay ang pangangailangan ng mga kasama niya sa loob ng kanilang tahanan. Kaya nga 'di ba sabi, huwag tayong maging mapanghusga. Kaya nga ang sabi ni Christ, ibigin mo ang iyong mga kaaway at patawarin mo sila ng 77 times 77 times. Ibig sabihin, ganon na inaasahan ni Christ na ang mga tao ay paulit-ulit nagagawa ng kasalanan dahil nga hindi kami perpekto. Kaya nga ang simbahang Katolika ay tinaguriang ospital ng mga makasalanan. Ibinigay ni Christ ang simbahang Katolika sa aming mga mananampalataya sa ilalim ng Catholic Church para gamutin ang mga nagsusugat na kalooban. Ang pagkakasala ay produkto kung paano kami namulat sa realidad. Ang kasalanan ay produkto kung paano kami trinato ng lipunan, kung paano kami minahal
at sa papaanong paraan kami minahal. Kadalasan, ang sakit na ibinibigay ng kapwa-tao sa kanyang kapwa, yan ang nag-uugat kung bakit nagkakaroon ng tao na pangit na pag-uugali. Nawawalan sila ng tiwala, nawawalan sila ng respeto dahil sila rin mismo ay nakatanggap ng kawalan ng pagtitiwala at pagrerespeto. Lahat ng pangit na ugali ay may dahilan kung bakit naging pangit ang mga ugali nila. Kaya nararapat lamang natin silang unawain at wag natin husgahan. Sa aking pananaw, mas gugustuhin ko na magkaroon ako ng pangit na ugali pero religious ako. Kahit papano, yung pagiging religious ko ay maaaring makadagdag kung paano ko babaguhin dahan-dahan pakunti-kunti ang mga pangit na ugali ko. Kesa sa pangit na nga ang ugali ko, wala ka pang Diyos na kinikilala. Tayo ay sumasamba sa Diyos dahil kailangan natin siya. Tayong lahat, religious man o hindi, ay nagmamahal sa Diyos dahil alam natin na malaki ang maitutulong nila sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kagaya ko, ako ay nagsisimba hindi naman para sabihing ako ay isang banal. Nagsisimba ako kasi kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ang kagalingang espiritual. Kailangan ko ang kagalingang pisikal. Kailangan kong baguhin ang mga hindi magagandang ugali na meron ako. Kailangan kong baguhin ang mga isip na hindi magaganda na nakasanayan ng aking isip na ipaalala sa akin ng paulit-ulit. Ang simbahan para sa akin ay hindi maaaring mawala sa buhay ko dahil diyan ko nasusumpungan ang kapayapaan. Diyan ko nasusumpungan ang katahimikan. Diyan ko nasusumpungan ang kagalingan. Hindi man ako completely healed sa madilim na nakaraan ko. Hindi man ako completely healed sa pananakit sa akin ng mga tao sa paligid ko. Pero meron pa rin naibibigay sa akin ang simbahan para unti-unti kong maintindihan yung bawat sugat na naibigay sa akin dulot ng nakaraan. Kaya kung sakali man nasasabihin mo na kami ay mga religious people at paulit-ulit kami nagkakasala, yun ay dahil paulit-ulit din kaming nasasaktan. At pag kami ay nasasaktan, hindi naman natin maiiwasan na hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Napakahirap na habang nasasaktan ka is nag-e-enjoy ka pa. Katulad sa mga broken relationships, broken family, iniwan ng mga asawa, inabandona ng mga magulang, masakit yun para sa isang tao. At hindi lahat ng tao makakapag-isip ng mabuti kapag nasasaktan ka. Pero ang bawat sakit at ang bawat pagkakasala ng tao ay nagbibigay sa amin ng karunungan kung ano ang dapat naming maintindihan sa mga pagkakamaling yon. Doon kami nagsisimulang mag-matured at unti-unting itama ang mga pagkakamali. Dahil ako, kung hindi ako magiging makasalanan, wala akong dahilan para sumamba sa Diyos. Dahil hindi niya na ako kailangan. Kaya nga kailangan ko ang Diyos dahil ako ay isang makasalanan. Katulad ko, inaamin ko na ako ay makasalanang nilalang. Dahil sa ako ay makasalanan, yan ang dahilan kung bakit ako humihingi ng tawad sa Diyos ng paulit-ulit. Yan ang dahilan dahil sa aking kasalanan kung bakit ang Diyos lalo ko siyang minamahal dahil sa kabila ng pagiging makasalanan ko, mahal na mahal ako ng Panginoon ko. Dahil sa aking mga kasalanan, kaya ako nagsisimba. Dahil sa aking mga kasalanan, kaya ako nagdadasal. Dahil sa aking mga kasalanan, kaya humihingi ako ng kagalingan. Dahil sa aking mga kasalanan, kaya ako nagpapapuri sa Diyos na sa kabila ng pagiging marumi ko sa kanyang paningin, ako ay kanyang tinatanggap at tatanggaping muli bilang kanyang anak. Basta't alam natin kung paano natin ihihingi ng tawad ang mga pagkakamali natin. Tayong mga namumuhay, lalo na sa panahon ngayon, ay napakahirap magpakabuti. Marami ng mga tao ang manggagamit, mapang-abuso, mapanakit, dahil sa sistema ng lipunan na ating ginagalawan. Lalo pa kung tayo ay nasa isang mahirap na bansa, maraming mga tao ang gumagawa ng masama
para punan ang kalam ng sikmura. Maraming mga tao ang nasasadlak sa kasalanan para punan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Huwag sana tayong maging perpekto at huwag sana nating tignan na porkit ikaw ay isang religious, hindi ka na pwedeng magkasala. Pag sinabing pagkakasala, ikaw ay nagkamali sa Diyos. Nagkamali ka sa kanyang mga utos. Nagkamali ka dahil nasaktan mo ang kanyang kalooban. Pero sa bawat pananakit naming mga Katoliko sa kalooban ng Panginoon, yan ay aming pinagsisisihan. Dahil may mga kasalanan kami na hindi kami aware na nagagawa namin yon. May mga bagay kaming nakikita na hindi maganda na kahit ayaw naming isipin yun ay kusang pumapasok sa aming kaisipan. Kaya sana tayo ay maging makatarungan sa paghatol pagdating sa kondisyon ng isang mananampalatayang Kristiyano. Walang masama sa pagiging Kristiyano at hindi masama ang pagiging Kristiyano. Pero hindi porkit Kristiyano ka ay nangangahulugang hindi ka na makasalanan. Ako, isa akong Kristiyanong Katoliko. I am a Catholic Christian at inaamin ko na ako ay makasalanan. At dahil ako ay makasalanan, hindi ako bibitaw sa Panginoon dahil siya ang maglilinis sa akin sa mga kasalanang nagawa ko sa Kanya mula pagsilang hanggang sa ngayon.